Hi guys! Maganda rin gabi. Kamusta po kayo? Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. At ang tatalakayin nga natin para po sa gabing ito ay pumapatungkol sa mga ganap ni Chinita Princess ngayong araw. Kaya naman tumutok lang po kayo hanggang tulo ng ating update. Pero bago pa lahat ng yan, shoutout po pala sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel at ikaw ay isa sa mga Kimpaw fan, i-click mo lang yung subscribe button natin at notification bell. And para makapagpasalamat naman po sa mga subscribers natin na nakatutok sa ating update araw-araw, narito at may napili po tayong basahing comment for this evening. So shoutout po at magandarang hapon sa iyo, Miss Annalyn Hiccup. Sabi niya rito, good morning Gandara. Parang si Paulo lang ang nakapunta sa kapatid ni Kim at may mga picture sa pamilya. Sinubaybayan ko rin naman yung dalawang loko. Dalawang loko talaga. Pero wala akong nakitang kagaya ni Paulo. May picture sa ate, sa tatay, sa mga pinsan, sa tiyahin, pamangkin. Ang nag-iisa, Paulo lang naman, ang nakapasok sa family ni Kim. Hindi pa ba obvious iyon? Kim Pao forever. Oo nga no, Ma'am Annalyn Hiccup. Bukod tangi ang nag-iisa nating pogi na si Paolo Avellino, mga kakimpaw. Siguro talagang ang unang niligawan ni Paolo ay yung family ni Kim. Maybe yun yung naging diskarte niya, mga kakimpaw. Bago niya napasagot si Kim, talagang pamilya muna ang didiskartehan ni Paolo Avellino. And nakakakilig yun. Siyempre, smooth lang kasi ang magiging ligawan ninyo kung aprobado na sa pamilya, mga kakimpaw. Kung pati pamilya mo ay niligawan, di ba? Kita naman natin, may picture si Pau with brothers, sisters, with Daddy Chu, mga kakimpaw, siya kamag-anak ni Chinita Princess. Hoy, parang ipinakilala na sa buong angkan. Kaya naman, ano pang ibig sabihin nun, di ba mga kakimpaw? May basbas na ng buong angkan ni Chinita Princess po si Paolo. Lakas naman makabuong angkan, mga kakimpaw. Pero ayun, nakakatuwa nga lang pong isipin na sa lahat ng partner ni Kim, si Paolo talaga yung sa close, very close sa pamilya ni Chinita Princess. And it's a good sign, mga kakimpaw. Napaka-green flag ni Paolo Avellino sa part na yon. Anyway, dumako naman po tayo dito sa mga ganap ni Kimi, mga kakimpaw, para wala po tayong mamiss. May 19, ito nga po yung update. May 19, ayan, hashtag Bingo Plus with Vice and others. So ngayon po yan, mga kakimpaw, may event ngayon si Chinita Princess mamayang gabi. And May 22, syempre, ang kanya pong launch ng new bag design for House of Little Bunny, mga kakimpaw. Ang bag Aria, mga kakipi. Abangan po natin yan ha, and sold out agad-agad. Anyway, sa May 28 naman po ay hashtag Hairfix Hairstyle event at MOA. Grabe! Sunod-sunod ang mga blessings ni Chinita Princess, mga kakimpaw. Ang event ni Kimi, di talaga siya nababakante. Sabi nga po dito, habang binabas siya, mas lalong tumutunog ang pangalan at tumaapaw ang blessings niya. Pansin niyo ba na halos yung blessings na kumukusang lumalapit at kumakatok kay Kimi? Alam niyo kung bakit? Dahil nakikita ni Lord kung gaano kabuti ang puso ni Kimi. Protektado siya ni Lord. Habang ang mga haters or mga bashers dyan, nga, ha ha ha. Magbago na kayo kung gusto nyong umasenso sa buhay. Kahit anong gawin nyong paninira kay Kimi, hindi magbabago ang suporta at pagmamahal ko sa kanya. Dahil simula noong 2006, minahal ko siya. Sinuportahan ko siya. Kung ano siya noon, ganun pa rin siya ngayon. Napakabait, matulungin sa kapwa, may malasakit, napaka-humble, at never lumaki ulo niya kahit sobrang sikat na siya.
And ang dami pong nagpapatunay niyan mga kakimpaw. Kahit mga veteranong artista, mga nakakatrabaho niya. Yan po ang description sa kanya mga kakimpaw. Sobrang bait, napaka-humble, at madasalin daw si Kimi. Hindi yun nawawala sa kanya, yung kanyang pagka-madasalin mga kakimpaw. Samantala, dumako naman tayo mga kakimpaw dito sa next topic natin para po sa hapon or gabing ito. At may kinalaman nga po ito sa bahay ni Chinita Princess sa Quezon City mga kakimpaw. So, kamakailan nga po ay napabalita na benanta ni Kim ang kanya pong bahay sa Quezon City. And ngayon, may bago pong update or may bago pong nag-update tungkol dito na si Showbiz Buzz sa Blue Up mga kakimpaw. At ang sabi nga ay kaya daw pala binenta ni Kim Chiu ang bahay sa Quezon City ay dahil daw po sa problema nilang dalawa ni Ate Lakam. So ayon daw po sa kanyang source, para daw maiwasan ang posibleng mga komplikasyon sa pagitan nilang dalawang magkapatid ay napagdesisyonan ni Kim na ibenta na ang bahay sa Quezon City. Matatandaan nga daw po na naging matunog sa social media ang naging issue nilang dalawang magkapatid kaugnay sa financial and business concern. Ayon daw sa source, nais lamang ni Kim na maayos ang lahat sa tahimik at mapayapang paraan. Upang sa gayon daw mga kakimpaw ay maiwasan pa ang posibleng mas malalaking gusot pagdating po sa usaping mga ari-arian. Which is tama lang din naman mga kakimpaw kasi it's family matters, 'di ba? Family problems po 'yan kaya dapat tahimik na lamang pong ayusin. Samantala, dumako naman nga po tayo dito sa ganap ni Chinita Princess ngayong gabing ito mga kakimpaw kung saan ito nga po at nagre-ready na si Kimi para po sa kanyang event mga kakimpaw, press coin at syempre sa Bingo Plus, diba mga kakimpaw. So ito po ay 4-second event nga daw po mga kakipig. Grabe si Kim, wala pang pahinga, 'di ba? Sapak po agad sa press coin. So ayan, pero makikita nyo dito nakangiti si Kim na para bang hindi po napapagod mga kakimpaw. And isa rin sa napansin ko nga dito ay tila ba may kausap si Chinita Princess sa kanya pong phone. At nakangiti po siya na para bang may binabasa or may ka-video call, pero mukhang text lang siya mga kakimpaw kasi kung video call talagang nakaano yung phone niya. Pero pag text ay nakababa mga kakimpaw. So siguro pa na yung update ni Paulo sa kanya at kinakamusta siya mga kakipi kasi wala pa nga po siyang pahinga. Mga kakimpaw, sunod-sunod talaga yung kanya pong gawain. Sino ba namang hindi po mag-aalala sa kanya niyan? And kahit ako ang jowa ni Kim, abay, mangangamusta ako parati sa kanya. Lalo pat ang wish ni Paula Avellino sa kanya ay stress-free, di ba mga kakimpaw? Pero mukhang malabo atang mangyari mga kakipi dahil yung trabaho ni Kim sobrang nakaka-stress. Ako ngayon nai-stress mga kakipi . Pero more than that, syempre yung stress na tinutukoy ni Paula Avellino ay mga problema sa buhay mga kakimpaw. Ang dami rin kasi pinagdaanan ni Kim nung mga nakaraan kaya gano'n na lamang din ang naging wish ni Pau para po sa kanya. Sobrang nag-aalala talaga parati, halata na laging nag-aalala si Paulo kay Kim. Kaya malamang at sa malamang mga kakimpaw ay si Pau ang ka-text ni Kimi po dito. Kaya ganyan po ang ngiti ni Chinita Princess na para ba nakatutok po sa kanyang phone mga kakimpaw. Samantala, dumako naman po tayo dito sa comment po ni Madam Elizabeth Collins at Ma'am Corazon Reyes. Shoutout po sa inyo at magandang gabi. Ay Gandara, I just googled Kim and Janine's net worth. They must have switched it because it says Kim is around $5 or $5 million while Janine's is $1.5 million. So, you are right. The figures were incorrect. Wala namang masyadong project si Jay. Paano lumaki ang net worth niya? Mali ang information.
paubaya ko lang kay God ang lahat kung sino tinadhana niya kay Kimi. Mas higit siyang nakakaalam, kaya nakakapagtaka paano mas lumaki ang net worth ni Jay kaysa kay Kimi. Mas maraming ganap si Kimi. Nakakapagtaka naman. Sobra, mga madama. Nagulat din talaga ako na bakit ganun. Hindi man lang nangalhati si Kim sa net worth ni Janine, as in, talaga ba? So, nagkamali daw po pala, mga kakimpaw. Siguro, nagka-switch yung dalawa. So, missed information siya, mga kakimpaw. Ano po? And kahit di naman na natin i-google, halatado naman na mali talaga yun, mga kakimpaw. Hindi ka panipaniwala. Kasi kahit casual netizens, alam ko sino ang mas malaki ang kinikita, mas malaki ang net worth sa kanilang dalawa. Kasi si Kim, yun talagang sobrang dami pong project and endorsement. At hindi na babakante. Itong si Janine, mga 7 months po ata ngayon, nababakante, di ba? Naalala ko yung vlog niya before, sabi niya, 7 months wala siyang trabaho. Samantala, sabi naman dito ni Madam Nedelita Cañete, Ma'am Gandara, good morning. April 29 ang real birthday ni Kimi, kaya nagsiselebrate din siya ng birthday niya. I love and idolize Kim Pao. Watching from Alaska, USA. Yes po, talagang doble yung celebrations ni Chinita Princess. Same with me. Ganun din po kasi ako, pero magkaibang month. Magkasunodang month yung akin, May and June. Siya naman ay April, same April, magkaiba lang yung date. So, dalawa yung birthday na sineselebrate ni Chinita Princess, mga kakimpaw. So, yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, and kita-kits po muli sa mga susunod pa natin, chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.